May nga po, no kapisabat. Okay, so I hope nga alive ng gyapon ka. Still excited ka nga minog gyapon sa itong lesson. Again, as usual, mangutanag gyapon ko. Anyone nag-follow sa lesson? Kuya Al, I know. Na ba? Para ma-construct na ito. Wala yung nag-update sa lesson? Or kinsay nag-update? Jericho, memorize ni lesson 1 to 13. Madam, wala na? I'm sure mga elder, update na sila sa atong lesson. Okay? So, again and again, every time, bisa nasa ko makadto, kung tagaan ko part sa lesson, always yun na ako na gina-bring back. No? Balik yun ta always sa lesson. Kay maumanggo nang usually makaingon ta nga ang lesson gabalik-balik ra na. No. Walay lesson na nagbalik. Ang topic subject gabalik-balik siya, pero the way na siya nga gi-present kung giunsa niya pag ang design niya para i-explain ang matag topic, walay ni balik diana. I've been following the lesson no for many years. Walay ni balik diana. Even those Daniel, there are 4 to 5 lessons that talks about Daniel. Walay ni balik. Gina-present siya sa lahi-lahi nga pagka-present, no? Para ani. Remember always nga matag subject. Nalata sa lesson 10 ha, matag subject diha from 1 to 13. Dili ta mo dwell sa kanang mabasa nato mismo nga mao nay subject. Kung dili kada subject, hello? Tabangan nato ha para masabtan na always nato atong lesson ha. Kay dili ni siya sermon. Hello. O tanawan ninyo how to study Bible prophecy. Kada lesson 1 to 13 dili nato nakalimtan. And it talks about allusions, images and symbols. So mao ni ang primary nga target sa atong lesson. Nganong importante na siya kay kada basa nimo lesson 1 some principles of prophecy, gitagaan ta og idea kung unsa ang buhaton or tama nga approach. Don't worry, quick rani, dali rani siya. Sunod, the Genesis foundation. Gitagaan tag idea nga kung mag-study tag end time events, mag-study tag prophecy, always ta go back sa Genesis. Ang Genesis mao ay hanay mo ay nagplastar sa pundasyon para dali sabton ang mga butang na imong mabasa sa pinadayag ug sa Daniel. Mao na siya ang atong lesson. Then giikaduha gigamit ang marriage, di ba, sa lesson 3. Usahay pag-discuss nato mo dwell din ta sa kaminyoon, mao ni ang kaminyoon, dapat ang tao mga lagad ang kaminyoon ang dili na mo topic. Ang topic is dili ang marriage kundi ang imagery of marriage, ang symbolism nga gigamit ang marriage para mahimo siyang guide nga mutabang siya while mag-study kag prophecy kung unsaon nimo pag-interpret, pag-explain ang mga events sa end time, particular sa Jerusalem, particular kag Jesus Christ, the idea, the symbols nga gigamit nga bride o groom. So mo nang gigamit ang marriage nga idea. No, kay say pag-abot magud sa lesson sa klase, ang kanang asawa, mag-discuss na dig mga bana, maayo nga paminyo. Balik gid ta pirmi nga ang topic, ang subject nato is how to study Bible prophecy. So niabot din ta sa lesson 4 of 5 in which nga gi-explain sa ato ang dagan sa nation, ang takbo sa nation, ang succession sa mga nation sa Old Testament. Gitagaan tag imagery, gitagaan tag symbols, gitagaan tag allusion sa end time. Nga sa end time, dunay nation of Babylon, dunay nation of Jerusalem. That's why ni go back ta sa Old Testament, gitan-aw nato ang sequence sa nation. Ingunahan ang pag-study sa atong lesson, diniadto ta sa sacrifice. Gitan-aw nato ang sacrifice, why all the events that leads climax sa end time, naka-experience ang mga tao, mga dili mga yung mga unsa na lang kalisdanan. That's why gitagaan tag idea about sa sacrifice ni Jesus Christ, sacrifice sa Old Testament. Bisan sa mga pagan nga nation, bisan sa mga dili Christian na ang idea of sacrifice. Then sunod, gitagaan tag pundasyon sa prophecy. Sa lesson 7 na siya. Then ato din tag salmo. Gitan-aw nato sa Psalms nga sa atong nahibalan ang Psalms is usually mga awit, praise, pagdayeg, pero naaday nga mga image, naaday mga symbols nga gigamit diha nga mutabang sa ato para masabtan nato unsaon pagtuon ang
Bible prophecy. Ano man, kay maulagi na ang atong subject, how to study Bible prophecy or topic. It's lesson, matag lesson, nagatabang siya pagpasabot until niabot na karon sa lesson 10. So, mo niya itong tunan, i-introduce naman, hindi man na ito explain, no? Sa lesson 10, niabot dayon ta sa gitawag og sa English pa, upon whom, kang kinsa niabot ang katapusan. So, upon whom the ends have come. So, dili man nato explain, kay introduction man Ang atong lesson karon kung imo gid siyang basahon from Saturday afternoon to Friday, imong masabtan or mag-gets diha. Event na siya sa flood, event na siya sa Sodom ug Gomorrah o sa Daniel. So, kana siyang tanan sa atong lesson karon nga atong pagatun-an, no? Ka Wrath of the Lamb, ang kanidiring sa Sunday, actually nagisgot ni sa ikaw unong nga silyo. Then sa Lunes, ang kaning pagmensahe ni Noah. So dili ta mo dwell ingon na basin i-explain na pud nato nga ang kinabuhi ni Noah mao ni matinumanon siya, magmatinumanon. Mao nang makaingon ta balik-balik ra. No, dili. Tan-awon nato ang events dito ang mga terminology dito nga makuhaan nato ka idea para pag mutuon tag prophecy ang Daniel Revelation masabta nato unsay mensahe o unsaon pagdikod ang mensahe sa Ginoo. So ingon ana na siyang pagtuon sa atong lesson. Okay? No? This is school, this is Sabbath school, this is lesson. Ginatabangan ta pag-explain, kumbaga ginadipir ang pagpasabot sa atong mga pagtulunan. So Noah's evangelism sa Lunes, tunan nato na. Then Tuesday, the story of Sodom and Gomorrah. No, so dili ta basin explain na pud nato ang mga moralidad sa una. Tan-awon gyapon nato ang symbols nga mag-help sa ato sa atong mga nabasa sa mao day ni sa Revelation day no kay didto pa sa Sodom ug Gomorrah makita nimo ba ang Ginoo wala man tuod sa ni judge kay pagtanaw ra ba nato sa inani na siya mo ni purpose sa lesson di ba mobasa tag lesson yun mo complex sa una grabe lagi ning 7 plagues lagi murag gilad lagi kay Ginoo lagi ingon merciful siya pero ano nagpakanaog siya pito ka hampak ang makadumdum din ka, ang lesson 10, nagisgot man to sa Sodom ug Gomorrah. Unya sa akong natun-an, ang Sodom ug Gomorrah, di pa wala nagkalayo, pero grabe, biya dito, no? Taas biya dito nga panahon, no? Sama biya, mao na siya ang lesson. So, di ba? Magtabang siya sa ato, ba, para masabta nato how to study Bible prophecy. Maugid na yung main subject. Matagbasa ni mo diya kada adlaw, balik yun imong una-una, labi na to sa mga Sabbath school teacher, balik yun ka sa una-una nga how to study Bible prophecy. Kay maunay purpose sa matag adlaw nga lesson. Then the judge of all the earth. Nganong importante so go back ta sa Genesis. Diba? Remember sa kaninga lesson, the Genesis foundation, para masabta nato ang pagka-judge sa Ginoo. Kay kung mubasa tag Daniel, naay judgment sa Daniel 7. Kung mubasa tag Pinadayag 21-22, naay judgment. Naay paghukom. So, saan nato siya pagsabot? Ni tan-aw ta ni balik ta sa Genesis 18. So, na siya diri sa Wednesday. So, ang Wednesday na pod nga topic nga the judge of all the earth, mao na siya magtabang sa ato kung mutuon tag Bible prophecy. No, di ba? Ana na siya, guide na siya. Kaning tanan diri mga guide. Kay ngano ang gikuha nato diha, usbon nako. Ang gikuha nato sa tanan natong lesson, allusions, images ug symbols nga atong makita sa lain-lain nga part sa Bible nga nagtabang para masabtan ang Pinadayag ug ang Daniel. Nga mo'y nagisgot sa katapusan din. What sa Huwebes, the pre-advent judgment. This is talking about sa Daniel 1 nga nagisgutan diya nga the end of days nga mulungtad hangtod. Mabasa nimo sa Daniel 7, judgment. Mabasa nimo sa Daniel 12, pagtindog ni Michael, which is Jesus Christ, judgment na siya. So diriya masabtan nimo kung ato ni siyang tunan, if ever man lang ginahan mo mutuon, if naay mutuon, dili nimo masabtan, ang judgment sa Pinadayag sa Daniel, nasabtan nako kaysa pagtuon namo sa lesson sa Thursday. Kay gidala ta didto sa mga lain nga mga passages, Romans 14, 1 Pedro 1. So didto na ako nasabtan di ay gamit ang uban party sa Bible nga, inani di ang judgment nga pamaagi sa Ginoo. No, then sa Friday, para mas masabtan pagid nato. Kay ang end time, dunay kalayo, manaog sa gikan sa langit, hugasan ang kalibutan. Asa man ang dapita sa Bible? Ay makadumdum ko naman po'y nanaog sa una sa langit.
Unya judgment man pud to, nya nahulot man ang kalibutan, walo ra man ang labilin. Judgment by water to, so flood. So ang pag-study nimo sa flood, mo lang sa Friday, gidala lang ta dito sa Great Controversy, sa Patriarchs and Prophets, page 112. Mutabang na siya sa ato ang pagsabot para masabtan nato ang judgment sa Ginoo by fire sa katapusan kapanahonan. Kay nahitabo naman na sa earth, judgment by water. So I hope nga nasabtan nato. Mao na siya ang pamaagi sa pagtuon sa atong lesson para makuha nato ang pinakaunod, para dili siya masayang o dili ta makaingon nga nagbalik-balik, no? Ana na siyang symbolism. There are many things sa Bible nga ma-excite ka nga, wow, inani din yung Bible kalingaw tunan, makalingaw, walay laing book nga makalingaw. Malingaw ka sa mga symbol, sa mga images, kung i-deep dive nimo siya maayo. Exciting siya, exciting all. There are many things diya sa Bible, there are many things actually. So I hope nga sana atong lesson ma-appreciate nato. Grabe biyag sinulatay sa atong mga scholars ani tagpila ka years, no? Nya it's a blessing actually. So nana sa ato o mutuon ta. Tigang salamat ug may hapon sa tanan.